asido o sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Pero believe it or not, ay nabubuhay sa mga yan. Mabilis ang recap lang. Kung nakatira ka sa Earth, malamang ang source mo ng energy ay ang araw sa pamamagitan ng photosynthesis o ng produkto nito. Kung hindi, malamang isa kang extremophile na nakatira sa mainit na bukal sa ilalim ng dagat. Nadiskubre lang ito noong 1977 nang simulang pag-aralan ng tao ang pinakamalalalim na parte ng karagatan. Lahat dito mukhang alien. Pati mga octopus. Halos magyelo ang tubig dito. Napakalakas din ang pressure. Ang malabulkang mga bunganga naman ay nagbubuga ng napakainit na tubig at nakalalasong kemikal. Pero ito ang gustong-gusto ng mga vent shrimp na nakatira rito. Nabubuhay sila sa Goldilocks zone, ang boundary na nagyayelo at kumukulong tubig. Aktibong-aktibo ang mga hibong ito. Ang tanong, saan kaya nanggagaling ang kanilang lakas? Ang sagot, mula sa mga bakteryang nabubuhay sa tulong ng mga kemikal mula sa maliliit na bulkan. Ang tawag dito ay chemosynthesis sa halip na photosynthesis. Pero hindi kinakain ng mga hipo ng bakterya. Nakatira kasi mismo sa kanilang bituka at hasang ang mga ito, kaya't naaambulan sila ng nutrients. Sa kanilang mundo, hindi nila kailangan ng araw. Marami tuloy scientists ang naniniwalang sa madilim at mainit na kemikal nagsimula ang buhay. At ang kakayahang mag-adjust sa sikat ng araw ang tunay na innovation ng mga alien.